Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, magalak tayo at magpasalamat sa Diyos. Tayo ay nasa pangalawang araw ng ating simbang gabi at pangatlong linggo ng panahon ng Adviento na tinatawag nating Gaudete Sunday. Ang Gaudete ay isang salitang Latin na inaanyayahan tayo ng Diyos na magdiwang, matuwa at magalak. Pag tayo ay masaya, masaya din ang Diyos. At pag tayo ay natutuwa, nagdiriwang at nagpapasalamat sa mga biyayang tinatanggap natin, mas natutuwa pa ang Diyos na nagbibigay, dinadagdagan niya ang pagpapala sa ating buhay. Kaya naman sa misang ito, hilingin natin sa Diyos na tulungan niya tayong makita ang kanyang mga bendisyon sa ating buhay. At sa mga panahon na tayo ay nagrereklamo, naway patawarin tayo ng Diyos. Tulungan tayo na sindihan ang ating isip at kalooban para masumpungan natin muli ang mga kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ngayon sisindihan natin ang pangatlong kandila ng Adviento na simbolo ng ating pagdiriwang, pasasalamat, tuwa at saya sa walang sawang pagmamahal ng Diyos sa atin. Panginoong Yesus, kami po ay lubos na nagagalak sapagkat Ikaw ang aming kaligtasan ay paparating na. Linisin mo po ang aming puso at isipan at tulungan niyo po kami na magbagong buhay upang kami ay makasalo mo sa iyong kaharian. Gabayan niyo po kami, Panginoon, upang kami ay laging puspusin ng pag-ibig ng kapayapaan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ngayon po, sisindihan na natin ang pangatlong kandila ng Adviento, ang kandila na kulay rosas na simbolo ng ating tuwa at saya. Para tayo po ay maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, magpakumbaba tayo at hilingin natin pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala
sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang aming pananabik ng iyong sambayanan. Sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal, pasapitin mo kami sa kagalakan dulot ng kanyang pagtutubos. At pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kalooban. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Diyos yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod, anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa Kanya at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kung hindi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niya, hindi siya ang Mesiyas. Kung gayon, sino ka? Tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka? Kung gayon, tinanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin niyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo na mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi ka naman pala ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig. Ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Hordan na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ilang araw na lang po ang ating binibilang, Pasko na. Ang tanong ko po sa inyo, malapit ng Pasko, happy ba kayo?
Ano na po ang itsura ninyo? Masaya kayo o malungkot? Kung hindi man po masaya ang inyong mga muka, ano po kayang itsura ng inyong mga puso? Are you happy or are you sad? Mahalaga po ito. Kasi sa linggong ito, pinagdiriwang natin ang Gaudete Sunday, ang linggo ng tuwa at saya. Pinag-uusapan po natin sa ating simbang gabi tungkol sa kung paano sasagutin ng Diyos ang ating panalangin. Paano ipagkakaloob ng Panginoon yung ating dasal. Isang sekreto po, tandaan niyo po ito. When you are happy, that is the magnet to receive, to attract blessings in your life. Gusto niyo po na dumating mabilis, marami ang pagpapala ng Diyos sa inyo? Be happy. Kung hindi niyo po kayang maging joyful, be happy. May pagkakaiba po yung dalawang yon. Yung tuwa sa saya. Ang tuwa, regalo po yan sa Diyos. Joy is a gift from God. It is one of the gifts of the Holy Spirit. Do you want to become joyful? Simple lang pong gawin nyo. Pray. Magdasal kayo. Yan din po ang sinasabi ni San Pablo sa pangalawang pagbasa. Always pray. Kung palagi kayong magdadasal, palagi kayong matutuwa. Palagi kayong pagkakalooban ng galak ng Diyos. Pag nagkulang kayo sa pananalangin, diyan po kayo nag-aalala. Diyan po kayo nalulungkot. Yung pong mga mag-asawa, they can attest to that. They can witness to that. Saksi po sila. Marami pong pumupunta sa akin. Nagpapa-counseling. Inaamin po nila. Magsimula nung hindi na sila nagsimba, magsimula po nung tumigil po sila na nagdarasal, things started to fall apart. Why is there no joy in your life? Because you lack prayer. Because you have been far and distant from God. Pero ang saya, pwede po nating piliin yan. Ang saya, pwede nating gawin yan sa ating buhay. Happiness is our choice. If we have not received the grace of joy from God, then choose to be happy. And when you are happy, as I have said, you will attract blessings in your life. When you are happy, when you pray, you will receive what you pray for and much more. Do you believe that? Remember, God is attracted to happy and cheerful people. Ano po ang utos ni San Pablo sa pangalawang pagbasa? Napakalinaw. It is the will of God that we rejoice always. Matuwa kayo palagi. Hindi po niya sinabing minsan. Hindi niya sinabing 2 beses lang. Palagi, always. Dahil pag nakikita ng Diyos na masaya tayo, natutuwa din siya na magpaulan ng maraming grasya sa atin. Ginawa na po nilang eksperimento yan. Totoo po yan. Kumuha po sila ng aktor na nagpapalimos. Yung pong isang aktor, napakaganda po ng suot niya. Lumalapit sa mga tao, humihingi, nagpapatulong, sabi, nawala po yung aking pitaka. Pwede niyo po ba akong bigyan ng pera, pamasahe lang? Alam niyo po, lahat ng mga taong nilapitan niya, binibigyan siya. Pero, yung pong aktor na yon binihisan, ginawang mabaho, ginawang kawawa, lumalapit po sa mga tao, iniiwasan siya. Meron po mga nagbigay pero kakaunti. Tingnan niyo po, napakahalaga ng ating itsura. Mas marami ka pang ibibigay dun sa tao na may ngiti, na may galak sa kanyang kalooban. Hindi po ba? But that is the question for us. How to be happy always. Gusto nating maging masaya, pero minsan, napakahirap. Hindi po ba? The number one thing to become happy is to be contented. Amen? Tanggapin mo kung ano yung binibigay ng Diyos sa iyo araw-araw. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang kuneho. Nung minsan ito pong kuneho, this rabbit, was sad and depressed. At napansin daw po siya ng Diyos. Kinausap po ng Panginoon itong kuneho, sabi, bakit malungkot ka? Sabi po ng kuneho, Panginoon, kasi po sa lahat ng inyong nilalang, bakit po ako napakahina ko? Tapos sabi po ng Panginoon, ano bang gusto mong maging?
Basta't Panginoon, ayaw ko maging koneho. Kahit ano po, palitan niyo po itong aking buhay. Sabi po ng Panginoon, magagawa ko yan sa isang salita lamang. Pero, bago kita gawing ibang klaseng hayop, ito yung gusto kong gawin mo. Pumunta ka muna doon sa usa. Kausapin mo yung usa. So ito pong koneho, lumundag, pumunta po doon sa usa, kinausap siya. Tinanong siya, masaya ka ba? At ito pong usa, magot, alam mo, hindi ako masaya. Bakit? Sabi po ng koneho. Kasi ang daming mga ibang hayop, hinahunting ako. Gusto kong kainin. Sabi niya, gusto ko maging oso. Yun yung mas magandang hayop. Kausapin mo siya. Sabi po ng usa doon sa koneho. Ito pong koneho pumunta po doon sa oso. Tinanong po yung oso, kinausap siya. Sabi, masaya ka ba? At sumagot po yung oso, sabi, di nga ako masaya eh. Bakit hindi ka masaya? Sabi po ng koneho, kasi isipin mo kahit na malaki ako, pag malamig na, kailangan ko matulog. Ilang buwan ako natutulog. Wala akong ginagawa kung hindi nakahiga. Kaya nga depressed ako dahil nakakulong lang ako sa kuweba. Tinanong po siya, itong koneho, kung magiging kang ibang klaseng hayop, anong gusto mo? Sabi po ng oso, gusto ko maging agila para makalipad ako. Kaya ito pong koneho, naghanap po ng agila, nakita yung agila, kinausap siya, sabi, masaya po ba kayo? At nabigla po yung koneho dahil sabi po ng agila, hindi. Bakit naman? Sabi po ng koneho, nakakalipad ka nga eh. Sabi po nitong agila, kahit na nakakalipad ako, yung mga tao, palagi akong hinuhuli. Gusto nila akong gawing alaga. Tapos tinanong po siya ng koneho, kung magiging kang ibang klaseng hayop, anong hihilingin mo sa Diyos? At nabigla po yung koneho do sa sagot nitong agila, sabi niya, ang gusto ko maging ibang klaseng hayop ay kamukha mo. Gusto ko maging koneho. Bakit naman? Sabi po ng koneho, ang hina-hina ko, ang liit-liit ko. Sumagot po itong agila, sabi niya, kasi kahit na maliit ka, kahit na mahina ka, mabilis kang makapagtago sa mga tao. Kaya nga pag lumilipad ako, naiinggit ako sa iyo, sana koneho na lang ako. Nung po tinanong po ng Diyos itong koneho, o anong gusto mong maging ibang klaseng hayop? Dito po sumagot ang koneho, sabi niya, Panginoon, nagpapasalamat po ako na ginawa niyo akong koneho. Ganito na lang po ako. Kontento na po ako. Mga kapatid, bakit ba tayo nalulungkot minsan? Kasi tinitignan natin yung buhay ng ibang tao. Kasi kinukumpara natin yung ating buhay sa iba. Amen? Maniwala po kayo, lahat ng kailangan mo, binigay na ng Diyos sa iyo. Everything that you need is now there in your life. Lahat ng kailangan mo din para magtagumpay, nandyan na sa iyo. Kailangan mo lang buksan ang iyong mata, kailangan mo lang buksan ang iyong kaisipan, kailangan mo lang buksan ang iyong puso. Baka naghahanap ka ng sasakyan, nakalimutan mo, may paa ka na. Hindi po ba? Baka naghahanap ka ng gadget, nakalimutan mo ang pinakamahal, pinakakomplikadong computer, nasa iyo na. Ano po yun? Yung utak mo, yung isip mo. That is the most complex gadget. Bakit hindi mo gamitin yung iyong isip? Bago ka maghanap ng iba, magpasalamat ka muna sa kung anong binigay ng Diyos sa iyo. Tingnan niyo po, itong si San Juan, hindi po siya nainggit sa ating Panginoon. Nare-recognize niya na may mas mataas pa sa kanya. Pero na-depress ba siya? Nalungkot ba siya? Hindi. Pinagpatuloy niya yung kanyang misyon. Kahit ano lang yung kanyang suot, gawa po sa kamelyo. Kahit ano lang yung kanyang kinakain. Ito po'y mga insekto. Ito po ay honey galing po sa disyerto. Bakit nagawa niyang mabuhay na masaya? Kasi tanggap niya kung ano yung pinagkaloob ng Diyos sa kanya. That is the first way to be happy always. Be contented, accept what God is giving you every day. Pero pangalawa, be grateful. Magpasalamat ka palagi sa Diyos. Yan din po ay utos ni San Pablo. Sinasabi din ni San Pablo sa atin, pag ikaw ay nagpapasalamat palagi sa Diyos, ginagawa mo ang kanyang kagustuhan. And be grateful for small things in your life. Bakit nakakalimutan natin na magpasalamat? Kasi nakatingin tayo doon sa mga bagay na wala ngayon sa ating buhay. Kala natin yung mga bagay napakamahal, yun yung magbibigay sa atin ng tuwa at saya.
Pero mga kapatid, kung wala kayo sakit sa puso, be thankful. Amen? Magkano po ang heart transplant? Napakamahal. Kung wala kang sakit sa iyong atay, magpasalamat ka. Napakahirap po ng liver transplant. Amen? Kung hindi ka nagdadialysis, maayos ang iyong bato, be thankful. Dahil makakain mo yung gusto mong kainin, maiinom mo yung gusto mong inumin. Pag sira po ang inyong bato, sinusukat mo yung pag-iinom mo ng tubig. Yun po ba yung buhay na gusto nyo? Marami pong may kasong ganito. Napakarami nilang pera. Pero tingnan nyo po, meron po silang very rare disease. Kailangan pa nilang pumunta sa ibang bansa para magpatingin sa doktor. At kung tatanungin niyo po sila, kaya nilang ipagpalit lahat ng pera para lang maging healthy sila. Yun lang humihinga tayo. Kailangan natin pasalamatan yan sa Diyos. Kailan yung huli na nung paghinga mo, inhale, exhale, tinabi mo, salamat Lord. Ang sarap po nun, hindi po ba? Nung pong COVID, nalaman ng mga tao yan. Nagpasalamat sila. Libre po ang hangin. Dahil ang dami po mga tao nung COVID hindi makahinga. Kailangan pa nila bumili ng oxygen. Napakamahal. Umabot po 1,000 pesos, 2,000 pesos para lang po sa hangin. Kaya yung hangin na iyong nalalanghap, sariwa, libre, pasalamat ka sa Diyos. Makikita mo yung epekto sa iyong puso. Tingnan niyo po ito. That when you thank God, you will become happy. And when you are happy, you will always thank God. Magkakambal po yan. Hindi nyo po maghihiwalay. Pero pag napapansin nyo na po na kayo po ay nalulungkot, start counting your blessings. Amen? That is the quickest way to become happy once again. At tandaan nyo po ito, that thankful people are healthy people. Yung mga taong marunong magpasalamat, may peace of mind din po. At pag ang tao merong peace of mind, meron din po silang peace bodily in their health. Yan po yung pangalawang mabilis na paraan, paano palagi maging masaya. Be grateful, thank the Lord. Pangatlo at kahuli-hulihan, be selfless. Huwag kang makasarili. Pansinin niyo po yung mga taong makasarili, yung mga taong self-centered, yung mga taong nagkukulong malayo sa ibang tao, yung mga tao na palaging nagtatago, isa kanila lang, yan yung mga taong miserable. Yan yung mga taong hindi masaya. Sabi po nila, there are two kinds of happiness in life. Tandaan niyo po ito. The first kind of happiness is a child's happiness. Tuwa ng isang bata. But the second kind of happiness is a grandparent's happiness. Tuwa ng matatanda. Ano pong pagkakaiba ng dalawa? Yung bata natutuwa pag nakakatanggap. Di po ba? Pero yung matanda, kayo po mga lolo't lola, kayo po mga magulang, ano yung tuwa nyo? Hindi pag kayo ay nakakatanggap, pag kayo ay nagbibigay. Di ba? Pag merong bagong damit yung inyong mga apo, tuwang-tuwa kayo. Hindi naman kayo yung binigyan ng bagong damit eh. Hindi naman kayo yung nakasuot doon sa damit eh. Pero bakit tuwang-tuwa kayo? Yan po yung pangalawang klase ng tuwa. Giving, being happy for others. At tandaan niyo po, may dalawang hati ang buhay natin. The first half of our life is gathering, pag-iipon. Pero pag nakaipon ka na, the second half of our life is giving, pagbibigay. Pag ang tao hindi marunong magbigay, siya'y nawawala sa buhay. Siya'y nalilito at siya ay siguradong malulungkot. Kaya nga po, balikan niyo si San Juan. Bakit kaya niyang tumira dito po sa desyerto? Bakit kaya po niyang tumira na mahirap? Kasi yung ginagawa niya na misyon, yun yung nagbibigay sa kanya ng tuwa at ng galak. He has a purpose to fulfill. So kung hindi ka nagbibigay, kung hindi ka sumusuyo, kung hindi ka naglilingkod, siguradong ikaw ay malulungkot. Para saan? Lahat ng iyong inipon. Makikita niyo po, that is the irony of life. That when you give out, even if that you are empty, you see the smiles of others. That goes back to you. That affects your soul. You become happy because you have contributed to the happiness of others.
Alam niyo po, pag masaya kayo, that in itself is a gift, a grace from God. Di po ba? Pag masaya kayo, yun mismo pagpapala na grasya sa Diyos. Sagutin man ng Diyos yung iyong dasal, ibigay man ng Diyos o hindi yung iyong panalangin, basta't masaya ka, sapat na yon. Kung man ipagkakalob ng Diyos, ano man yung hinihiling mo, bonus na lang yon. Pero huwag ka mag-alala. Pag masaya ka, pag natutuwa ka, pag nagagalak ka, pag nagdiriwang ka sa buhay na ito, nakikita yan ng Diyos. At dadagdagan niya pa yung mga binibigay na pagpapala sa iyo. That is the good news, my dear friends. That when we are happy, God gives us more blessings. This is the way. Choose to be happy always. Tayo po ay magdasal. Kung tayo nahihirapan, napiliin natin maging masaya, tayo'y tulungan ng Diyos. Tandaan mo, maging kontento ka, magpasalamat ka, at magbigay ka. Siguradong palagi kang magiging masaya, mapupuno ng galak ang iyong puso araw-araw. Amen. Sumasampalataya ako Ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumaho, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naduklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. si Juan Bautista ay natatangi nating bayani at huwaran ngayon. Ipagdasal natin matulad tayo sa kanyang kababaang loob at katapatan sa pagtutupad ng pananagutan natin sa Diyos. Tayo'y manalangin at ating isasagot, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang simbahan ay manatiling tapat sa kanyang misyong magpahayag ng mabuting balita sa lahat ng bansa, sa salita at sa gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway patuloy tayong gabayan ng Santo Papa Francisco, Arsobispo Florentino Labarias, at ating mga obispo ng may karunungan at lakas ng loob sa adbyentong ito at sa buong buhay natin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway patnubayan ng lahat ng tagapangaral, katekista at mga guro ng relihiyon ang mga puso ng kanilang mga tinuturuan patungo kay Jesus at hindi sa kanilang sarili. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama din po natin sa ating mga dasal ngayon ang mga intensyon at petisyon ng ating mga taga-subaybay, ang mga kapatid nating OFW, ang mga kapatid nating may sakit, at ganyan din po ang birthday blessing para kay Dulce Regina Chico Flores. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, buksan natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Diyos ng liwanag, tulutan mo ang aming asal at pag-uugali ay maging angkop sa ebanghelyo ng buhay, upang maging saksi kami kay Jesus, ang ilaw ng daigdig, na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga puso
Tumayo po tayo. Manalangin tayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin mo nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, may hain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap na tinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtutubos sa aming lahat. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinapahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niyang pinanabikan ng mahal na Birhen, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, sa pagdating niyang inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang tanang bukal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ibinahayag na namatay ang iyong anak, nabubuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama namin, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kaming iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Ang nakakagaling na utos at turo ni Jesus, sama-sama tayong magdasal ngayon. Manalangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa
sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halina, Jesus, aming mananako. Dusa ng iyong bayan, masta't abot-abot sa pag-ibig, salat, katarungay kapos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Awa mo't biyaya sa aming ipaabot. Pag-ibig kang tunay, katarungan lubos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Kaming iyong bayan, bigyang lakas loob, hinihintay namin pagdating mo, puspos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan ng pangkaluluwa. Amen. Sa katahimikan po ng ating puso, idulog natin sa Diyos ang pangalan ng ating mga kapatid na may sakit, o kung tayo din ay dumadaan sa karamdaman, iangat po natin lahat ng ating mga panalangin sa Diyos para sa mabilis nating kaginhawahan. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo po sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo po sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo po sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo po sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang mapagpatuloy sila lagi sa kanilang buhay.
mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan mo at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Banal na muka ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon ay kapag papatawad ng mga kasalanan, ay maging dapatin nawa kaming maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak, na siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Araw-araw po meron po tayong assignment para po sa ating simbang gabi, para na-apply natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating buhay. Kahapon po ang ating assignment ay huwag munang mag-isip ng negatibo. Palagi mag-isip ng positibo. Hindi ko po alam kung successful po ba kayo. Sana po. Pero ngayong pangalawang araw po ang assignment natin. Ngumiti kayo. Sa maghapon pong ito, sa buong araw, bawal po ang nakasimangot. Bantayan niyo po ang inyong sarili. Because remember, what attracts blessings to your life, what helps your prayers to be answered by God, is when you are happy always. Pag kayo po ay nakangiti, malaking tulong po yan, susunod po ang iyong isip, ang inyong mga puso. Kahit na po hindi niyo po feel ang ngumiti, subukan niyo po. Ngumiti po kayo dahil susunod po dyan, apektado inyong kaisipan, ang inyo pong puso at kalooban. Ang tawag po dyan, posture. Sa pag-aaral po ng mga eksperto, nakita nila ang posture ng tao, malaking epekto sa kanyang nararamdaman. Kaya pansinin niyo po, pag kayo ay nakayuko, nakukuba, parang bigat na bigat po ang inyong kalooban. Di po ba? Pag naman taas noo, feeling proud, hindi po ba? Kaya nga po, subukan niyo. Ngumiti, lalong-lalo na po pag nakasalubong niyo yung mga taong kinaiinisan niyo, ngumiti, mag-iiba po, sasaya ang inyong isip, ang inyong puso, ang inyong kaluluwa. Amen? That is our second assignment for the second day of our Simbang Gabi. Smile throughout the day. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo ngayon ay pagpalain ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pumisa ay natapos na. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.